Okay na. Malauhog buko 35. Langka halagang 100. Sabi niya 150 daw kilo eh. So halagang 100. Ano lang, walang 1 kilo. Ano yon, hindi pa nahimay. Akala, nung nasa ano kami, nasa saan lugar ba yun? Batangas? Batangas nga ba yun? Ano, sabi ko, putek, sawa tayo sa buko nito. Sabi ko, tara, tabi tayo. Kasi nasa Cavite pa lang kami, may mga nakikita na akong stall ng buko. Sabi ko, tara, ano tayo? Andi buko tayo. Sa ano na ako nakatabi, bandang malapit Batangas na eh. Pagtanong na, hindi, saan ba yung Kaibiyang ba? Kaibiyang na pala, Cavite pa rin, Kaibiyang. Hindi, Batangas na. Kasi ano na yun eh, na ano na ako eh, medyo na-delay yung pagtabi ko. So, Batangas na. Pagtanong ko 41, ay kumahal pa sa amin 35 lang sa Manila eh. Sabi ni teacher, hindi, hinango kasi yun. Sabi niya gano'n. Hindi hinango, nagkukwento nga yun, pinagyayabang nga niya doon sa kausap niya na ano eh. Nagyayabang nga niya sa kausap niya na bagong pitas yung buko niya eh. Meron siyang kausap doon na ano, na parang suki niya. O, doon din yung galing. Pero ang mahal. 40, may mura doon 35. Mahal pa rin. Kasi di ba probinsya yun, dapat mura na doon. Sabi ni teacher, may nagsabi doon, yung tindera, ano siya, tawag nun yung naglalako ng chicharon. Sabi niya, ano kasi, tourist spot na to ngayon. Nung hindi pa to tourist spot, siguro. Pero ngayon, tourist spot na to, lahat na mahal, sabi niya gano'n. Sabi 35 to 40 ang buko. Ang isa lang naranasan namin na mura ang buko, talaga maihi kami sa dami. Doon sa sa Tanay. Parang gusto ko tuloy bumalik doon eh. Nagpunta kami doon sa may windmill. Gamit namin yung kotse na Honda. Ilaan yung binenta niya, kano lang benta ron? 120, 140. Kasi ano yun eh, Japan, right hand drive converted to left hand drive. Yun ang gamit namin doon. Buti, awang-awa ako doon sa sasakyan na yun dahil yung lubak doon, grabe eh. Tapos hataw. Ba't ba hataw? Parang convoy kami noon eh. Siyempre, susundan mo yung yung guide. Nakakotse rin, nakamotor, ganyan. Mura ng buko, parang yung unang bungad. Siyempre, uha kami sa biyahe. Tara, bili tayong buko, merienda tayo. Kami, sabi ganun. 20 lang, uy, mura, 20. Kasi 25 dito eh. 25 pa lang buko nun eh. 20, inom kami ngayon. Nung lumapit na, kasi parang pumarada na kami. Parada na yung kotse Nung malapit na, nauhaw. Kasi maglalakbay ka malayo, lalakad na. Pag parada mo ng kotse, maglalakad ka na. Nung nung nauhaw kami uli, may nagtitinda. Kasi may meron talagang mga tinda ng buko sa tabi. Parang palamig, buko, buksan mo fresh, ganyan. Bili tayo uli. Sabi kasi 20 lang eh. Pagtanong 70 ba? Mas lalong mura, mas lalong umaakyat ka, mas lalong lumalapit ka doon sa ilog, mas lalong nagmumura. Tuwa tayo, tara. Inom pa tayo, kain kami. Tara, baon kami. Kaya, naka-plastic pa, ganun. Tapos nung nung malapit na sa ilog, sabi ko, iisa lang baon natin, dagdagan natin, tsaka malay mo, mas mura. Sabi ko ganun. Tanong kami, dito nga buko, magkano? 15.
Para nung pinakamalapit na sa ilog, 12 na lang, parang ganun eh. Mas tumataas yung lakad, tumataas ba? Mas lumalayo ang lakad mo sa parking lot, mas nagmumura, parang pinakamura na yung 12 eh. Isipin mo 12 buko, fresh na fresh. Tapos hindi pa yung kagaya dyan sa palengke na maliliit. Doon malaki. Malaki, masabaw, at may laman na malambot. Tapos fresh. O, di ba? Sawa kami nun. Yun ang talagang anlibo ko. Alam ko, nag-uwi pa ako nun eh. Tara, uwi tayong buko. Sarap. Saya. Parang bukas yung ano ko, top box ko ah. Paramdam ko nga. Oo, bukas nga. Dali. Oh, mga kalansing oh. Sabi na bukas eh. Alam niyo ba itong ano, yung upuan sa harap, yung bandang crutch, yung leather upuan. Nung bumibili kami sa Honda, ay nung nag-i-inquire kami sa Honda store mismo, may nakaparadang ADB doon. Tapos nakita ko ano, gasgas na gasgas yung leather dito sa upuan sa harapan. Sabi ko, bakit ganun? Tapos na-realize ko, ngayong may Honda na kami, ginagamit na namin, kapag nagma-mount ka, kasi nga unlike ng keso na may gulay board, ito tataas mo talaga paa mo. May ano talaga nasasayad yung paa mo eh. Lalo na ako, yung maong ko hindi stretchable. Kaya ginagawa ko, binubuhat ko yung paa ko. Alang-alang hindi sumayad. So nagets ko na. So never ko talagang pinasayad yung ano ko. Si teacher kapag bababa, may chance na nauna ako, bumaba ako ng nauna. Tapos naka center stand. Basta may chance na ako nauna bumaba, tapos siya yung huling bababa. Yung 3 beses niya ginawa, yung tatlong guhit ang meron dito. Sabi ko, ingatan mo, wag magasgas para magtagal yung leather natin. Nasagwa kasi pag yung ano may tama ng sapatos. Medyo sensitive ang leather na ito eh. Kapag ano nga to, kagaya na ito yung sa keso eh, nung bago ako nagpalit. Kapag naulanan, teka, kakaliwa tayo, focus lang ah. Yan, nung bago yung keso, kapag naulanan yon, mababasa yung ano, yung foam, pag nabasa yung upuan, pati yung foam sa loob mababasa. Yan, pag umupo ka, kahit tapos na yung ulan, kahit napunasan mo na yung leather, maano yung puwet mo, mababasa yung puwet mo kasi natumagos na sa foam. Kaya nung nagpalit ako ng ano, ng leatherette na lang naman yun eh, ng seat cover. Ano na, tinanong ko dun sa gumagawa, sabi ko hindi ba tagos ulan, sabi hindi, kaya okay na. Pero itong Honda ganon, manipis siya na malambot na stretchable, kaya hindi ko to pinapaulanan, or kung maulanan, expect ko na ano, pasapot ko pag ano ko. Kaya pala hindi gaano makapalang foam na ito. Ganun, kasi nga talagang mag-accumulate ng tubig eh. Kagandahan kasi sa ganitong leatherette o seat cover,
ano, hindi madulas. Yun, kapag ano ka, kapag gumalaw ka, sama yung leather sa pantalon mo. Kasi delikado yung madulas eh. Naglagay ako ng sapin dito eh, yung parang butas-butas. Ang dulas, delikado. Pag pumareno ka, delikado. Ma-auto-balance ka. Ma-didis mo. Umaatras abante ka. Sabi ko, wag na. Dalawa pa naman binili ko. Sa Quezon tsaka dito. Grabe yung fog ah. So ngayon, magwe-welding ako sa Honda sa Quezon. Ano yan? Gusto ko mag-relax eh. Magsa-sound trip na lang ako habang nagwe-welding. So in fairness sa 3-bit yun eh, yung Bluetooth namin. From umaga, mga 9 o'clock to oras ba yun? 9 o'clock, mating kami doon alas 2. Alas 4. Ano, alas 4. Tapos sa gabi magdamag, di naman magdamag eh, parang hanggang alas 12 lang. From 8, ganun. Para sabihin mo mga ano, 8 to 10 hours. Hindi, mga 12 hours, sige. Kukwentahin ko ah. Hindi na rin masama. Siguro depende sa volume, depende kung naka-on yung ano, yung bass, ganyan. Kasi may bass yun na separate na button, ganyan. Hindi na rin masama. Ito pala yung ano kami, galing kaming kay Biang. May nakitang tapsilugan si teacher. Kalalagpas lang ng tunnel. Kita siyang tapsilugan. Sabi niya, tara, kain tayo doon, picture tayo. Kasi mura lang daw, 150 yung tapsilugan. Kain kami, order siya ng ano, mamahalin yung bulalo. Sa akin, inasal. Nung palis na kami, ang bill niya 600, tapos may ano pa yon, may yema cake pa yon. Nasa clear plastic na Tupperware, 150, so 600. Sabi niya, mura kasi kinumpara niya doon sa Marilake na napakamahal eh. Libo halos yung binayaran namin, dalawa lang kami kumain. May halo-halo pa pala yon. Oh, biro mo 600 lang, may halo-halo pa. Nung palis na kami, may dalawang ano doon, ewan ko mag-ano yun, lalaki na ano, naka big bike. Hindi na big bike, big bike ba, ewan ko, basta Harley Davidson, big bike yun, Harley Davidson. Tapos isa naka cafe racer, na legit na cafe racer, ganda. Tapos umingiti sa amin, tumutungo ganyan, sabi niya. Nung nakita ko kasi tumingin sa Honda, tumingin dito yung isa, tumingin dito. Ano kaya tiningnan sa motor natin? Ang ganda-ganda ng motor niya. Nung pasakay na ako, napansin ko rin yung napansin niya, yung gilid ng gulong. Tawag nito, may marka. May marka kasi never na markahan yung gilid ng gulong dito. Yung ano pala yon, yung pag-banking doon sa sa twisty, sa kay Biang. Picturean ko nga.
Kasi meron akong Amerikano na ano, na pinapanood na ano, na nagtuturo ba 'yon? Na nag-aano, nagtuturo. Oo, tama, nagtuturo 'yon. Nagtuturo ng paano magmotor, mag-banking. Usually mag-banking ko siya na ano, panood. Paano mag-banking ganun. Pinakita niya yung gulong niya. Big bike naman gamit niya. Sabi niya, pag kayo pumunta kayo sa sigsag sa bundok at hindi ganito itsura ng gulong nyo, sabi ko, something wrong with you, gumaganon siya. Ayun, sabi ko, ha? Pero pinakita niya sa picture, may ano nga, merong road mark pa tawag doon. Yung alam mong gamit, ganon. Kasi nga, ano yun eh, may maalikabok doon siya, ano eh, may alikabok ang gulong, di ba? Tapos pag may road mark, ibig sabihin na gamit, itim. Ganon, yun. Kumamarkang itim, sabi ko, picturean ko. Sa Marilake hindi ko napansin eh nung nag-Marilake kami. Hindi ko na picturean. Parang kailangan yata yung fresh na fresh pag uwi mo galing bitukan ng manok. Para hindi pa maalikabok 'yon. Bagong kayod yung gilid ng gulong. Tumambay lang yung dalawa eh. Ang tagal nila. Kasi anli kape doon eh. Doon sa tindahan na yun. Sa restaurant na yun. Gulong nila, linis. Mukhang taga doon lang eh. Hindi mo lang ako nakabili ng barako. Nasa Batangas na rin lang kami. Yan, ganyan, kita nyo. Huwag sasaksak ng hindi gumagalaw. Para hindi nakaharang. Sumaksak na nga isa, pipila ka pa, di naharang na. Si teacher medyo na-educate na sa mga kamote driver eh. Driver hindi rider Kasi kasi yung mga ganyan sasabihin niya, oh, liko-liko, walang signal. Nakukuha niya na expression ko eh. Sabi niya, gago to Huy! Gaganunin niya. Fuck you! Mag-signal ka, gago! Oh, pero totoo kasi bigla siyang pumihit eh. Bigla siyang pumihit ng walang sabi-sabi. Eh syempre nasa linya kami. Tapos medyo matakbo namin, mga sabihin mo 60. Oh, pumihit siya na niya kami. Eh ako hindi ako pag pumihit yung nasa harap ko, hindi ako basta-basta pumipihit. Nagme-minor ako, nagpepreno ako. Especially pag yung hindi ako napatingin sa side mirror. Ganon. Eh yung bigla ng pagpihit niya, napapreno ako, tsaka napaiwas ako. Kaya yung nasa likod ko, at least yung nasa likod ko, teka, putain na. At least yung nasa likod ko, aware siya na yung nasa harapan namin na sasakyan, pumihit. Ganon. Tapos saka nagsignal. Yes din to
Nasa halimbawa ganito, yan yung katulad ng van na yan. Yan, yung van na to nagsisignal. Yung kotse na yun, hindi na nagsignal, kinat kami, tapos pumasok sa kanan sa entrance ng subdivision. Saka nagsignal nung papasok na nung ano na, nung nakapihit na. Sipin mo kung matuling kami nun, baka sumalpok ako sa kanya at kapag di ko siya napansin. Yan, sinasabi kay teacher, yan, kita mo yan. Diba? Yan ang importansya ng pagsisignal. Tsaka syempre, positioning. Kung kakaanan ka, doon ka na sa kanan, huwag ka sa kabilang linya. Ngayon tinignan ko yung gilid ng gulong, medyo burado na eh. Kasi nga malayo na yung biniyahin namin, may alikabok na. Yung talaga kahapon, marumi yung gulong, tapos itim yung gilid, di ba? So muna mag-relax ngayon. Para makabuelo ako. Sige natin makabuelo. Ayoko kasi magsimula na hindi ko tatapusin eh. Pinasimulan ko na tapos nakabalandra lang nako. So pag sinimula ako, may time akong tapusin. Hindi ko na magagawa sa weekend yan. Kailangan talaga ganito eh. Lalo na ngayong ganda ng setup ng ng computer nila nila kuya tsaka ni Bunso. Kinabit namin dun sa old school na component namin sa bahay. Meron kami component eh, maganda yung sound eh. Pang bayo, may bass. Kinabit namin yung computer doon. Tapos meron akong maliit na box na amplifier. Tapos ano ba yung niya? Nga lang ngayon eh. Analog nga lang yung audio eh. Tapos yun nga sa computer. Since computer siya, naka yung computer sa TV medyo maganda rin naman ang ang tawag nito. Ang graphics noon. So parang 4K yata, nakayanan niya ng 4K. Tapos pwede kami manood ng mga latest movie sa mga latest movie na na sinindikato na mga klaro na, mga HD na, ganun.
Linis ah. Parang may naglinis ng ano ah. Ng tiles ah. Hmm? Na? Aso niya yan? Hello aso. Linis ng tiles ah. So yung mga bata dyan naglilinis eh. Pinupunasan nila. Basahan talaga. Nakatuwa. Ayan. See you later. Bye.